Sa PBA, kadalasan, yung pinakadelikadong mga patakaran ay yung hindi mo mababasa sa collective bargaining agreement. Tingnan mo si Greg Slaughter. 7-footer, may FIBA credentials, pero ngayon parang bigla na lang nawala sa eksena. Diretso't walang paligoy-ligoy na tinanong ni Coach Yeng Guiao, bakit parang may silent ban? Pero hindi lang to tungkol kay Slaughter, mas malalim pa. May tinatawag silang gist filter paraan ng PBA para kontrolin ang galaw ng mga players sa labor market. Akala ng karamihan sa fans, hindi lang talaga pumipirma si Slaughter. Pero ang sagot ni Guiao sa Commissioner's Office, ibang usapan na. Ibinubulgar niya yung mas malalim na problema, parang may restricted covenant na hindi mo makikita sa papel. Kapag nag-attempt ang isang player na mag-free agency, lalo na kung sa B-League o T1 siya magbabalak, biglang may cold storage na nangyayari. Ang tanong ngayon, may lihim bang blacklist ang PBA para sa mga nagtatangkang magbenta ng talento sa labas? Si Guiao, hindi na nagpapaligoy oo daw, meron. Ito yung hindi mo maririnig sa official broadcast. Ang free agency ng PBA, kulang sa linaw, lalo na pagdating sa clearance letter ng mga players na gustong bumalik galing abroad. Habang ang Gen Z sanay sa open market moves, parang stuck pa rin ang PBA sa pre-modern loyalty system, sabi ni Guiao. Kung wala namang kontrata si Slaughter at hindi siya kasama sa protected list, dapat full-fledged unrestricted free agent na siya. Pero yung silent ban, hindi naman official punishment warning lang yan sa mga Gilas prospects. Subukan mong lumabas, baka hindi ka na makabalik. Hindi lang basta nag-iingay si Coach Yeng. Siya na mismo ang tumatayong tagapagsalita ng mga players. Nilalagay niya sa alanganin ang relasyon niya sa board para lang hindi maging exclusive club ang liga. Oo, may respeto tayo sa PBA history, pero bilang fans, kailangan na nating itanong, yung mga unwritten rules ba, nakakatulong pa ba sa laro? Ang kaso ni Slaughter, matinding hamon to para sa Commissioner's Office. Ika-codify ba nila yung mga patakaran o magpapatuloy pa rin ang silent bans? Kung gusto mo talagang maintindihan kung paano gumagana tong mga PBA labor dispute at international eligibility, mag-subscribe ka na.